died. Amen? Ang taong nagpapatuloy sa kasalanan, ay sabi doon, yung kaluluwa na yon ay mamamatay. Pero alam din ang sabi ng Biblia, but when that soul return or repented to God, kapag yung kaluluwa na yon ay nagsisi sa harapan ng Panginoon, naniniwala tayo na yung kanyang kaluluwa ay malalayo sa kamatayan at siya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. You see, nung tayo po inaipanganak na muli, when we were born again of the Spirit of God, then we have eternal life. And because of that, amen, if you have eternal life in you, amen, hindi tayo, mga kapatid, kailanman pwedeng hamunin o pwedeng habulin yun. Habulin ang kamatayan. Sapagkat walang kamatayan kapag may eternal life ka. Naintindihan natin? Praise God. Pasamantala, gusto kong balikan natin muli yung Garden of Eden. Ano? Alam natin na si Adan at saka si Eva, before sin came, they have eternal life. Di ba? Meron silang buhay na walang hanggan. Amen. At hindi sila nagkakasakit. Si Adan, hindi nila alam yung karamdaman, hindi nila alam yung kamatayan. Ha? Hindi sila nagwo-worry, no? Hindi sila, wala silang nararamdaman anumang sakit sa kanilang katawan. Wala silang headache, wala silang kung anong ache meron. Di ba? Tayo nararamdaman ngayon, di ba? He never had fear. Praise God. Sabi ng propeta, he even don't know the word pain or sorrow. Sapagkat alam natin yung pain and sorrow, yan ay produkto lang ng fall. Sabi doon sa babae, magmula ngayon sabi doon, ikaw ay manganganak ng may kahirapan. In pain and in sorrow, thou shalt deliver. But you see, alam natin, pero nung naputol, di ba? Yung nasira, yung harmony nila sa Diyos. But when this chain of eternal life was broken, now remember, di ba, ang sabi sa Biblia, the day you eat thereof, you shall die. Sa araw na ikaw ay kakain ng bunga ng punong kahoy na yon, ikaw ay tiyak na mamamatay. At alam natin, mga kapatid, ang kamatayan ay nagdulot ng dalawa, natural at saka spiritual. At alam natin, ang ginawa nila doon sa Garden of Eden, they didn't break a whole sentence of the Scripture, but ang sinira lang nila ay kapirasong salita lang doon sa salita ng Panginoon in the original word. Diba? Sabi ng babae, sabi niya, less, yung word na less. Diba? Isang salita lang yun, just one word was taken out of the original word. Ano nangyari? Doon na nangyari yung tinatawag nating pagkahulog sa kasalanan. You see? Kaya wag natin sabihin na maliit na parte lang naman yung aking dinagdag o maliit na bagay lang yung tinanggal ko sa salita ng Diyos. No, sapagkat sa Biblia, mahalaga. Kahit na kudlit, kahit na tuldok, ay mahalaga sa salita ng ating Panginoon. Di ba ang sabi sa Biblia, mga kapatid, na man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out from the mouth of God. So, napakahalaga yung bawat salita. Amen. Na pag tinanggal mo yon o nagdagdag ka doon, ay mababago na yung buong plano ng Diyos. Kaya yun ang nangyari doon sa Garden of Eden. So, nang nagkaroon po ng fall sa panahon na yon, it brought all nature, not only Adam and Eve, but it brought all the creation to corruption. Amen? Lahat ay nakaranas ng korupsyon o ng kamatayan. Di ba? Ang punong kahoy, hindi dapat noon nabubulok. Hindi dapat ito, mga kapatid, namamatay. Amen? Sa panahon ni Adan, nung di pa po sila nahuhulog sa pagkakasala, even all the animals wouldn't die before Adam. Amen? Praise God. But after the fall, lahat pati ng mga creation ay nadamay because sa kanilang pagsalangsang
Amen? Can you say praise the Lord? Praise God. So, because the only way that we could never die is to have eternal life. At yun yung nawala sa kanila. I mean, yun yung, because of the fall, na-break yung chain of eternity or harmony nila sa Panginoon. Amen? Praise God. At hindi na sila ngayon pinahintulutan kumain dun sa punong kahoy ng buhay. Alam niyo, di ba? Amen. Kasi that is the grace of God, I believe. That is the grace of God. Huwag natin sabihin, marahil, isip natin, minsan lang naman nagkasala ang tao, ba't ganun ang Panginoon? Di man lang niya binigyan ng chance sila na sila ay manatili pa rin doon sa halamanan ng Eden. No. Amen. Alam ng Diyos na tama na sila ay hindi na manatili doon sa halamanan ng Eden. Naglagay ang Panginoon ng isang anghel na merong espada na umiikot na may haliging apoy para gwardyahan yung daan patungo doon sa punong kahoy ng buhay. Alam natin yun, di ba? Amen. At ang sabi ng Biblia, para hindi na sila muling makakain doon sa punong kahoy ng buhay na yon at manatiling hindi mamatay. Amen. And that is the grace of God. Bakit? Di ba? Pumasok na sa kanila yung lason ng kamatayan nung sila ay sumalansang sa Panginoon. At kung pagpapatuloy pa rin nilang kumain doon sa punong kahoy ng buhay at hindi sila mamamatay, could you imagine that? That is torture. Bakit? Magkakasakit yung katawan nila. Amen? Amen? Magkakaroon sila ng iba't ibang uri ng karamdaman. Diba? Magkaka-cancer sila. Amen? Diba? Pero hindi sila mamamatay. Nakakaramdam sila ng sakit, ang hirap, pero hindi sila mamamatay. Amen? Di man mahirap yun? Kaya nilayo ng Panginoon sila doon sa punong kahoy ng buhay para hindi sila lalong makaranas ng hirap. Amen. At hayaan yung kamatayan na yun ay kumilos o magkaroon ng kapangyarihan sa kanila. Sapagkat yun ang purpose, yun ang layunin ng kamatayan. Di ba? Kunin ang buhay ng tao. Kapag ito ay nagkasala, yun ang consequence nun. You see? Kaya magmula nung nahulog ang tao sa pagkakasala, sabi doon, mula kay Adan hanggang sa, sabi ng Biblia, hanggang sa yung huling namatay, amen? Mga huling namatay, sabihin natin, doon sa panahon ni si Kristo ay binayubay sa krus, lahat sila, amen, ay pinagtagumpayan ng kamatayan. Di ba? Lahat ng mga namatay na natiling nakakulong doon sa libingan. You see? Men of renown, the prophet said, mga leader ng isang reliyon ang paniniwala, nung sila'y namatay at ikinulong sila doon sa grave, hindi sila bumangon na maguli. Nandiyan si Muhammad, nandiyan si Buddha, yung mga kilalang mga founder ng mga iba't ibang reliyon. Amen? Praise God. But you see, nung namatay sila, nanatili sila doon sa kanilang libingan. Amen? But when the Lord Jesus Christ was here, sabi niya, destroy this temple, and in 3 days, I'm going to raise it up. Di na namatay pa ito ni Brother Branham, sabi niya, di ba? Amen. Kinausap daw ni Satanas yung kanya mga alipures. Di ba? Nung si Jesus Christ daw ay nandun sa libingan. Oh, anong balita? Binabantayan niyo ba siyang mabuti? Kasi may sinabi siya. Di ba? Na babangon siya muli sa pangatlong araw. Sabi ng mga demonyo, naku, hindi mangyayari yon. Eh, dami ng mga great men na dumaan sa libingan. Nanatili pa rin sila nandun sa libingan. Kaya parehas lang siya nung mga ibang mga kilalang mga great men na sinasabi nila. Di ba? You see? Amen. Nung unang araw, nagdidiwang pa sila. Tingnan mo, hindi gumising. Di ba? Pangalawang araw, nagdidiwang pa itong mga demonyo na ito.
Sabi ni Brother Branham. Pero nung pangatlong araw, nung sinabihan ni Satanas, pangatlong araw ngayon. Diba? Ito yung sinasabi niyang araw na gigising siya. Puntahan niyo nga siya doon. Amen. At tingnan niyo nga kung talagang siya gumising sa mga patay. Kaya lang, bago mga kapatid, mag-report yung mga demonyo, nanginginig na sila. Diba? Sabi ng propeta kasi, sabi niya kasi, nung tinignan niya yung libingan ng Panginoon, bukas na. The stone was rolled away. Praise God. At nung tinignan niya yung libingan, empty tomb na, walang laman. And we heard, sabi ng mga demonyo, narinig namin yung sinabi ng anghel. Nung yung mga babae pumunta sila doon sa libingan, at hinahanap nila yung katawan ni Kristo para siya lagyan ng pabango, ng pangimbalsamo para ma-preserve yung kanyang katawan. At sabi nung anghel, narinig namin, sinong hinahanap ninyo? Hinahanap namin ang aming Panginoon. Ay bay, wala na siya rito. Di ba? Siya'y nagbangon na muli sa mga patay katulad ng kanyang sinabi. At ang sabi ng mga demonyo, kaya kami nanginginig kasi nariyan na siya. Nariyan na siya. Ha? Sabi ni Satanas, nariyan na siya. Harangan niyo siya. Yeah? The Bible says, the Lord went into the souls that are in prison. Pumunta siya doon sa regions of the lost to preach there. Amen. Hallelujah. Nangaral siya doon para hindi may maligtas. Kasi yung mga kaluluwa doon, hindi na talaga maliligtas. Pumunta siya doon para i-deliver yung mga kaluluwa. Amen. Magmula kay Adan hanggang sa uling namatay, yung nandun na sumampalataya doon sa krus, na sabi niya, Lord, baka mo kakalimutan pagdating mo sa iyong paraiso, sa iyong kaharian. Sabi ng Panginoon, Thou shalt be with me in paradise. Tingnan nyo. Amen. Napakapalad nung magnanakaw na yun. Sumampalataya siya sa Panginoon, di ba? Hanggang sa dun sa huling kanyang kalagayan ay naligtas pa rin. Amen. Di na bautismuhan. Amen. Di naglingkod ng matagal. Pero mga kapatid, may biyaya ang Panginoon sa kanya at naligtas pa rin siya. Naniniwala ako siya'y kasama doon nung nag-resurrect si Lord mula sa mga patay. Kasama siyang nag-resurrect kasi sabi ni Panginoon, di ba? Kakasamahin kita doon sa paraiso. Sino pa ba dito hindi nagpapabautismo sa Panginoon? Mabuti lahat tayo na bautismuhan tayo. Huwag mo nang hayaang mapako ka pa sa krus para tumanggap sa Panginoon. Di ba? Nadaling ka pa ng ambulansya. Ngayon. Di ba? Sabi ng Biblia ay maglingkod ka na sa Panginoon. So what happened there? The prophet said, Amen, he went into hell and preached there and he took the keys of death. Kinuha niya yung susi ng kamatayan na nasa kamay, amen, ni Satanas. Di ba? Pumunta siya doon. Sabi ni Marban, nandiyan ang mga demonyo. Alik kayo, mga demonyo. Hindi siya doon. Pumunta mga kapatid para makiusap. Sabi ni Marban, nung nakita niya yung mga demonyo na ito, talagang lahat sila ay nanginginig lahat sa presensya ni Lord. Kasi ngayon lang sila nakakita, amen, ng isang tao na nabuhay muli sa mga patay. Kaya itong mga demonyo na ito, nanginginig sila sa presensya ng Panginoon. Praise God. Ito sabi nila kay Satanas, anong tawag sa kanya? Anong tawag sa kanya? Boss, nandiyan na siya sa pintuan. Diba? Amen. At pagpasok ng Panginoon doon, mismo sa bahay ni Satanas, hindi siya nakiusap, sabi niya na, pwede ba, bigyan mo na sa akin yung susi ng kamatayan. Hindi siya nakiusap sa kanya. Sabi ng propeta, pagdating niya doon, amen? Praise God. Kinuha niya, akin na yung susi ng kamatayan. Napagtagumpayan ko na ang kamatayan. I have overcome death and I'm alive forevermore. Yan, sabi ng Book of Revelation. Amen. He's alive forevermore. Kaya nung kinuha niya yung susi ng kamatayan doon, amen, sa Hades, doon sa impyerno, nakakalungkot. Yan ang araw na nakakalungkot sa karanasan ni Satanas. Bakit?
Kasi siya mismo, wala sa kanya yung susi ng bahay niya. Nasa Panginoon na yung susi. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise the Lord. That is what Paul is saying in 1 Corinthians chapter 15, verse 24. So when this corruptible shall have put on incorruption, sabi niya, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. Nilamon na, di ba? Yung kamatayan, napagtagumpayan na ang kamatayan. At anong hamon dito ng Scripture na sinasabi ni Pablo? Sinong hinamon dito? Ang kamatayan. Sabi niya, O death, di ba? Where is thy sting? O grave, where is thy victory? O kamatayan, nasaan na ngayon ang iyong kapangyarihan? O libingan, nasaan na ngayon ang iyong katagumpayan? Kasi lahat ng mga tao dumaan sa kamatayan. At lahat sila ay nilamon ng kamatayan. Pero, amen, isang araw, praise the Lord, amen, si Lord, nung siya ay dumaan sa kamatayan, hindi siya napagtagumpayan ng kamatayan. He took the sting of sin and death, and that sting has no strength in Him. Kinuha niya, amen, anong tawag doon? Yung kapangyarihan ng kamatayan, yung lason ng kamatayan. Alam natin ang sabi sa Biblia, mga kapatid, he experienced death. Naranasan niyang mamatay. He was God, yes, mga kapatid. God could not die. But yet, mga kapatid, He experienced death para lamang ipamukha sa kamatayan na kahit ang kamatayan ay walang kapangyarihan sa Kanya. Yung lason ng kamatayan ay walang kapangyarihan sa Kanya. You see? Kasi hinahamon dito ni Pablo, sabi niya, O death, where is thy sting? Ginamit niya yung word na sting kasi yung sting ay parang sa bubuyog, di ba? Meron siyang maliit doon na parang karayom na kapag in-sting ka niya, amen, tinusok niya sa iyo, masakit yun. Pwede mo ikamatay. Merong mga killer bees, di ba? Na pag in-sting ka niya, mamamatay ka. Amen. And so, mga kapatid, hindi tinaguan ng Panginoon ang kamatayan. Hindi niya ito, mga kapatid, hindi siya natakot dito, kundi sabi niya, hinarap niya yung kamatayan. Namatay siya dun sa Kalbaryo. Naranasan niyang mamatay. He took the sting of death. Para ano? Para sabihin na yung sting ng death na yon ay walang kapangyarihan sa Kanya. Kasi mas makapangyarihan, amen, kumbaga mas pinanagumpayan nung dugo ng Panginoon. Nabanggit kanina yung dugo, mga kapatid, di ba? Praise God. Yung lason na pumasok sa Kanyang katawan. You see? Itong sting na ito, pwede ko rin sabihin, ito yung lason ng kamatayan. Praise God. Na walang kapangyarihan sa Kanya. Kasi sabi sa Biblia, doon sa Genesis, may prophecy, na sabi doon, na yung binhi ng serpente, ay aapakan ng Panginoon yung ulo niya, di ba? Pero yung serpente ay kakagatin siya sa sakong. And what is that? That is death. Amen. Hallelujah. Yung ahas na yon, yung kasalanan na yon, ay kinagat ang Panginoon. Amen? Ang laso ng kamatayan ay pumasok sa Kanya. Pero yung laso ng kamatayan ay walang kapangyarihan kasi yung dugo ng Panginoon, hallelujah, ay mas mabisa kaysa dun sa laso na pumasok sa Kanya, which is death. Di ba? Ito ba yung nababasa ko sa social media, yung may articles na, ang ahas, pag tinuklay niya yung tupa, hindi nalalason yung tupa. Kasi may dugo, yun sa tupa, yung dugo ng tupa, hindi pala ito kayang panagumpayan ng anumang lason ng ahas.
Nandoon sa kanyon. Nandun, may defense mechanism, yung sheep, yung tupa, na pag tinuklaw siya ng ahas, hindi siya malalason, hindi siya mamamatay. Amen? Hallelujah. At alam natin, He was the Lamb that was slain before the foundation of the world. Sabi ni John, behold the Lamb of God who taketh away the sins of the world. You see? Yung laso ng kamatayan, dinala niya upang pawalan niya ng kapangyarihan, pahiyain niya yung kamatayan. At panagumpayan niya yung libingan. Sabi niya, O grave, where is thy victory? Praise God. The sting of death is sin. And the strength of sin is in the law. Amen? And you know, when the Lord was here, sabi niya, I did not come to destroy the law, but I came to fulfill what is written in the law. Because law is just only a shadow of things that will come. And the reality is the Lord Jesus Christ. Di ba? Wala naman nakasunod doon sa batas. Lahat nga sila lalong nalulon sa kasalanan. Bakit yung batas ang nagpamukha sa kanila na may kasalanan silang ginagawa? Na magnify yung sin because of the law. Hindi talaga gusto ng Diyos na bigyan sila ng law. They requested it. Sabi niya, bigyan mo kami ng kautusan, Panginoon, para masunod ka namin. Yun ang nagsasabi sila, pinapamukha nila sa Diyos na kaya ka namin sundin, magbigay ka ng palatuntunan. Amen, susundin ka namin at makikita mo, kaya namin sundin ka. O, binigay ng Diyos yung 10 utos sa kanila. Through kay Moses. At anong ginawa nila? Nung si Moses nandoon sa bundok ng, saan ba yun? Sinai. Sinai ba yun? Mount Sinai. Nung dala-dala niya yung 2 tablet of stone na nandoon, inukit ng Panginoon, yung 10 utos. Pagbaba niya. Sabi niya kay Joshua, anong naririnig ko? Hindi sila nakanta. Anong ginawa? Gumawa sila ng goyang ginto at sinamba nila yon. Di ba? Doon pa lang, pagbaba ni Moises, tinignan niya yung unang-una, number 1 na 10 utos. Thou shalt not worship any other gods. Di ba? Hear, O Israel, the Lord our God is... Doon pa lang sa number 1, bagsak na sila. Kaya sabi ni Moses, sabi niya, di ba? Ito, nag-ask kayo ng law, pero unang-una pa lang na kautusan, bagsak na kayo. You see, ano nangyari? Dahil sa kautusan, sabi ni Brother Branham, di ba, para lang itong pulis na dinadala ka doon sa kulungan. Lagi niya sinasabi, violation mo. Pero wala siyang kapangyarihan, sabi doon, ilabas ka doon. Yan ang law. And that is the greatest and fatal mistake na sinabi ng propeta na ginawa ng mga Israel. Because instead of grace, they asked for law. Di ba? Tama ba yon? Amen. So, sabi ng Panginoon, pinawalan niya na yung kapangyarihan ng kasalanan sa pamamagitan ng kautusan. Kasi ang kautusan, lagi-lagi, conditional, ang kautusan, lagi-lagi, eye for an eye, tooth for a tooth. Di ba? Amen. Kapag buhay inutang, buhay din ang kabayaran. Pero tayo pinalaya na doon. We are being set free. May liberty na tayo doon. Kaya tayo ngayon sumusunod sa Panginoon, hindi ayon sa pangapalatuntunan, kundi ayon na ito, amen, sa panibagong puso, panibagong creation ng Panginoon na paglilingkod natin sa Kanya. Hindi legalistang paraan.